Citizens Military Training inilunsad sa Senado ni Senator Padilla. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Troy Gomez. Parjoy. Matapos na aminin na nawalan na siya ng pag-asa sa panukalang mandatory ROTC sa Senado, ay Basic Citizen Military Training naman ngayon ang isinusulong ni Senador Robin Padilla. Nitong Lunes ay pinuunahan niya ang pagbubukas ng nasabing programa para sa mga empleyado sa Senado. Nawalan na ako ng pag-asa, ma'am. Nawalan na ako, 2 taon na eh. Para sa akin, ano bang inaantay natin? Kasi isa to sa plataforma ko nung tumakbo ko. Final natin ito. 2 taon na ako dito, wala pa rin. Para sa akin, ano ba talaga? Siguro sa sarili ko na lang, makumbinsi ko yung mga tao. Kasi para sa akin, napakagandang halimbawa nito. Pag nalaman nito ng mga kababayan natin na dito sa Senado may reservist na siguro. Ang Basic Military Training ay unang inulunsad noong March 11 sa Senado. Kahit 3 araw lamang ang nakararaan ay umabot na sa 161 ang nagpalista dito. Ayon sa Senador, target nila na makarecruit ng 300 individual sa Senado. Layunin nila na magkaroon ng aktual, formal, physical training ang mga sasali. Kailangan anya ito, lalo ng mga medyo bata pa, para magkaroon ng disiplina sa pagdepensa o pagtatanggol sa bansa at maging sa pagresponde tuwing may kalamidad. Ang ganda po nung sinabi kanina nung ating Navy, na ang pagka-reserve talaga 18 to 62 yata, 65. At kung kaya mo pa, pwede ka pa. Ang ganda nun kasi alam ninyo, pagdating sa pagsisilbi sa bayan, walang age limit yun. Kasi pag sinabi natin pagtatanggol sa bayan, tandaan natin pagtatanggol yun sa sarili natin. Para huwag tayong maging alipin uli ng kahit na sino dyan. Yung akin lang, huwag na nating asahan yung iba para ipagtanggol tayo. Ayon sa Senador, plano niyang ikampanya sa buong bansa ang kahalagahan ng pagiging isang military reservist. Pero kanya muna itong uumpisahan sa Senado at Kamara para magkaroon ng pondo. Bukod sa Senado, maaaring mag-apply ang sinumang interesado na maging reservist sa tanggapan ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, mga opisyal ng agriculture ng CSEC Republic bibisita sa bansa. Detalye ng balita mula kay Mark Creslin, Katarong. Mark Creslin. Upang magtatag ng kooperasyon na susuporta sa mga hakbangin para sa seguridad ng pagkain ng Pilipinas. Ang pagbisita ay naayon sa hangarin ng pamahalaang Pilipinas na palawakin ang pakikipagtulungan sa Czech Republic pagdating sa food security. Sa isang joint press conference, sinabi ni Czech President Petr Pavel na magsasama sila ng isang delegasyon ng mga negosyante upang magpakita ng interes sa pamumuhunan sa agrikultura at iba pang pangunahing sektor. Ang mga sektor na ito ay kinabibilangan ng defense industry, manufacturing, farming at agriculture, science, technology, energy sector at power sector. Saad ng Czech President, marami sa mga negosyong ito ay may partikular na mga plano para sa hinaharap, para sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Makikipagpulong din si Minister Viborny kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. At pamumunuan din ang Business Forum na gaganapin sa Makati sa Marso 21. Ang grupo ay bibisita rin sa Davao para sa isang business forum. Magkakaroon din sila ng farm visit sa Tagum Agricultural Development Company Incorporated o TADECO sa Davao. Ang Czech Republic ay isa sa mga kasosyo ng Pilipinas na nagbigay ng tulong sa pagsusuri at pagpapabuti ng mga value chain sa industriya ng paggawaan ng gatas ng Pilipinas. Pinagbigyan ng Czech Aid for Trade ang panukala ng National Dairy Authority o NDA na pondohan ang technical exchange ng mga eksperto. Ang inisyatiba na ito ay naayon sa 5 taong programa ng DA na itaas ang produksyon ng gatas sa bansa mula sa 1 hanggang 10%. Nakumpleto ng National Dairy Authority ang 2 proyekto sa pakikipagtulungan sa Czech Republic katulad ng Export Assistance on the In-Depth Analysis of the Supply Chain of the Philippine Dairy Industry na isinagawa noong 2018 at ang Strengthening Capacities of Dairy Farmers and Extension Workers Project na isinagawa noong 2019. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.
Sa iba pa mga balita, buwan ng minimum wage sa Central Luzon, itataas na ang detalye mula kay Kapar Cherry Light Cherry. Itataas na ang buwan ng minimum wage ng mga kasambahay sa Central Luzon ng 1,000 piso sa chartered city at first-class municipalities, habang 1,500 piso naman sa other municipalities. Sa kabuuan, magiging 6,000 piso ang buwan ng minimum wage na sahod sa rehiyon. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, ito ay matapos ilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang motu proprio wage order noong Marso 4, 2024. Dahil dito, ayon pa sa kagawaran, inaasahang makikinabang ang kabuang 126,762 na mga kasambahay sa pagtaas ng sahod, kung saan ang humigit kumulang na 9% sa kanila ay nasa live-in arrangement. Bilang pagsunod sa mga umiiral na batas at patakaran, isinumiti ang wage order sa National Wages and Productivity Commission para sa pagsusuri at pinagtibay ito noong Marso 12 taong kasalukuyan. Ipapalathala ang wage order sa Marso 16 at magkakabisa 15 araw matapos ang publikasyon o sa Abril 1. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Samantala, epekto ng suspensyon ng pamimili ng palay ng NFA pinangangambahan ng isang grupo. Alamin natin ang detaling yan mula kay Kaparshina Torno. Kaparshina. Let us wait for the result. Naglabas ng pananaw ang ilang miyembro ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFI sa gumugulong na investigasyon ng Department of Agriculture ukol sa maanumalyang pagbebenta ng National Food Authority o NFA ng buffer stock ng bigas. Pangamba ni Danilo Fausto, presidente ng grupo, kung makabibili pa ba ang NFA ng palay sa mga lokal na magsasaka, gayong maraming NFA warehouses sa bansa ang sarado ngayon. Lalo't maraming na anyang magsasaka ang nag-aani ng palay ngayong harvest season. Na ang worry namin, talagang pag binarat kasi, bababa ng below 20 yan, walang tatakbuhan yung farmer. Kapag kasi may NFA, hindi makaporma yung trader. May pupuntahan may pupuntahan iba, yung gobyerno, mamimili siya Kahit na konti lang ang kaya niyang bilhin, at least namimili pa rin siya, there's that portion. So, ang traders, nagkaano sila na wag masyadong ibaba. Dagdag dito, kinumpirma rin sa kanya ng NFA na bagamat may mga warehouse ng sarado, ay may ilang branches pa rin naman ng NFA ang bukas at namimili ng palay. Nasa 19 pesos nga daw ang bili ng NFA sa fresh palay, habang 23 pesos naman sa dry palay. Sa binahaging datos sa SMNA News Team ng isang kilalang source mula sa NFA, aabot sa 98 food security warehouses nationwide ang nakapadlock na. Pero para naman kay Ernesto Ordonex, chairman ng Alyansa Agrikultura, hindi dapat muna daw sinuspindi ng Office of the Ombudsman ang mahigit 100 empleyado ng NFA. Paliwanag niya, the suspension may be correct, but we'd like to say that those who are not heavily involved should continue, because we're talking of cost-benefit, right? What's the cost to the farmers when you do this? And I'm just saying, there's so much corruption. In the past, you haven't been catching anyone. All of a sudden, these guys are there suspended. That's okay, but the farmers are suffering. Sinubukan ng SMNA News Team na makuha ang panig ng Office of the Ombudsman hinggil dito, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Ang DA naman ay pinamamadali ng internal audit at investigasyon ng Independent Review Panel kaugnay sa kontrobersya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNA News. Sa iba pang mga balita, Attorney Panelo may mensahe sa mga naninira kay Pastor Kibuloy. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Carlo de la Peña. Carlo. Alam mo, gusto kong i-focus yung mga nagtestigo dyan sa Senado. Kasi yan ang problema kasi sa Senado. Pag meron na talaga silang dating layunin, siraan ka, talagang hindi ka magkakaroon ng fair hearing. Ito ang saloobin ng dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa tila labis-labis na investigasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado kaugnay sa mga aligasyong ibinabato sa kanya.
Paliwanag niya na kung sa tamang hukuman ihahain ng mga inirereklamo ng mga testigo ay maisisiwalat umano ang kanilang mga kasinungalingan. Kaya talagang dapat ang hukuman. Kasi sa hukuman, may expose ang lives mo. Diyan sa Senado, doon na yung chairperson, hindi naman abogado, hindi marunong magtanong. Kung marunong yung mga miyembro ng komite o yung chairperson, dapat tinanong niya, kailan ba nangyari yun? Ani Panelo, hindi magiging patas ang gagawin ni Hontiveros dahil isang panig lang ang kanyang pinapakinggan. Ito ang mga simpleng facts o kalakaran na dapat na ilabas kung marunong magtanong yung chairperson. Ay hindi nga, iba ang layunin niya. Pagdating naman sa ginawang hearing ng House Committee on Legislative Franchises, ay pinagtataka ni Attorney Panelo na naging unanimous ang desisyon ng nasabing komite na i-revoke ang prangkisa ng SMNI. Unanimously, I cannot imagine that even a single member of that committee opposed yung desisyon na saraduan ng SMNI at ipaaresto si Pastor Kibuloy. Parang itong mga tao ito hindi nakakaramdam na ang taong bayan ay unti-unting nagagalit na sa kanila. Para bagang wala silang pakialam. Kaya naman saad muli ng dating palace official sa mga kongresista, abay talagang mangyayari yung sinasabi ko dyan sa Liwasan Bonifacio na this is the beginning of the end. Ibig sabihin ng the end, their end. Matatandaan na araw ng Martes, March 12, isinagawa ng House Committee on Legislative Franchises ang kanilang huling hearing na humantong sa paghahain ng resolusyong i-revoke ang prangkisa ng SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. At para sa uling detalye ng ating balitang regional, PBBM sinabing wala siya. Balitang nasyonal, kay PBBM sinabing wala siyang personal na issue kay dating Pangulong Duterte. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Creslin. Katarong, Kapartner Creslin. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang personal na issue sa kanyang hinalinhan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga umuusbong na maiinit na usapin. Sa panayam ng Philippine media sa sideline ng kanyang 3 araw na pagbisita sa Germany, sinabi ni Pangulong Marcos na alam niya kung paano haharapin ang mga personal na issue, gayon din ang iba pang issue na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Ipinaaabot naman ni Marcos ang kanyang pagbati sa nalalapit na kaarawan ni former President Duterte. Samantala, may pahayag naman si Marcos Jr. sa mga pagbatikos si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang pagsuporta na amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan niyang suriin muna ang komento ni former President Duterte. Nalilitoan niya siya dahil inconsistent daw si FPRRD sa mga pahayag nito. Ang pahayag ni Marcos Jr. ay ginawa matapos siyang hinga ng komento sa mga statement ni dating Pangulong Duterte sa kanyang tunay na motibo sa pagsuporta sa charter change. Nauna nang idiniin ni Pangulong Marcos na ang mga gagawing reforma sa konstitusyon ay limitado sa economic provisions. Kamakailan lang sa Laban Kasama ang Bayan prayer rally, sinabi ni dating Pangulong Duterte na term extension talaga ang puntirya ng kasalukuyang administrasyon. Mga dahilan lang umano ng administrasyong Marcos ang mga probisyong nais nitong baguhin sa saligang batas. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. 1 term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Tinawag ni former President Duterte na kababuyan ang balak na pagpapahaba ng termino. Binara rin ng dating Pangulo ang kumakalat na People's Initiative. Pinayuhan naman ni FPRRD ang mga Pilipino na manindigan at huwag magpaloko sa mga ipinapakalat na pirma o People's Initiative at huwag ding pumayag sa term extension. Kaya huwag kayong pabayag. Bas kinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan.
masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Top leaders ng CTG at 3 pang kumilos sa Surigao del Norte sumuko sa 901 First IB. Ang detalye mula kay Kapartner Almar Porzuelo. Kapartner Almar. May tuturing na isang malaking katagumpayan sa pagkamit ng kapayapaan sa Surigao del Norte at karatig na lalawigan ang pagsuko ng isang notorious na leader na nag-ooperate sa nabanggit na lugar. Ang naturang komunistang leader ay sakop ng Sub-Regional Committee Northland o SRCNL sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC. Kinilala ng 91st Infantry Brigade ang komunistang terorista na si Juanita Leison alias Kikay. Siya ang tumatayong sekretarya ng SRC Northland. Kasama sa pagsuko ni alias Kikay ang 3 kaalyado nito. Sumuko ang 4 na rebelde sa tropa ng 30th Infantry Battalion. Base sa impormasyon ng kasundaluhan, si Juanita Leison ay asawa ng napatay na CNT leader na si Rolando Leison alias Edroy na malaki din ang ginagampan ng posisyon bilang finance officer ng komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Kasamang isinuko ng mga dating rebelde ang 2 high-powered firearms, mga magazine, libu-libong mga bala, bulletproof vest at sari-saring gamit pandigma. Ayon sa kasunduluhan, na ang naturang katagumpayan ay patunay na tuloy-tuloy ang pagbagsak at pagbaba ng bilang ng komunistang teroristang grupo. Kasama ni alias Kikay na sumuko ay sina Rajim Pertos alias Patrick, Jezeline Platil alias Mocha at Peggy Diaz alias Jeff. Ayon kay Brigadier General Arsenio Sadural, commander ng 91st Infantry Brigade, na ang pagsuko ng isang SRC secretary at iba pang kasamahan nito ay malaking bagay sa patuloy na paggamit ng kapayapaan at kaunlaran sa mga probinsya. Sa pamamagitan anya nito ay matututukan at maihahatid na ng pamahalaan ang serbisyo ng gobyerno ng walang hadlang. Kasabay nito, hinikayat ng general ang publiko na magtulungan upang matapos na ang insurhensya sa mga probinsya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Porzuelo, SMNI News.